Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, March 24, 2026. Ayan. Finally, nag-bounce yung index natin. Although maliit lang siya, 0.63%. Tapos, ayun, net foreign sale pa rin tayo. So, very bad. 755.52 million net foreign sale. And then, close tayo ng 5,936.2. So, nag-bounce tayo. Maliit nga lang siya, pero good sign. So, nag-flip-flop na naman si Donald Trump. Dinilay niya ng 5 days yung pag-atake daw niya doon sa mga oil rather power plants ng Iran. Pero taliwas sa mga binabalita, yung mga Iranians hindi naman daw nakipag-usap kay Donald Trump, pero sabi ni Donald Trump nag-agree daw sila na magkaroon ng ceasefire. So pansamantala dahil merong balita galing doon sa US at directly mismo kay Donald Trump, nag-bounce yung mga alaga natin. Pero syempre, in doubt nga sila. Kaya nga, ang bounce natin is malit lang, 0.63%. Kumpara kahapon, nag-drop tayo ng 1.98%. Pero at least, yung mga nag-drop na stocks natin, kagaya ng ating mga mining stocks, nagkaroon sila ng magandang galawan for today's trading kahit na hindi siya ganon kataas. Ayan. So, nakadepende pa rin tayo. So, may ultimatum si Donald Trump pa rin, di ba? 5 days. So, hanggang weekends yan. And then, next week ulit natin malalaman kung nagkaroon nga talaga sila ng agreement. So pag nagkaroon sila ng agreement, tapos ang i-occupy na lang nila yung parang island doon sa Strait of Hormuz, then most likely gaganda yung galaw ng market natin. Kasi ngayon, ang pinaka-problema natin, di ba, 60 days lang yung reserve natin. 60 days lang yung reserves natin ng oil. Tapos nagsasaraduhan pa yung mga ano natin, di ba? Yung mga gasolinahan, yung wala daw mga supply ng gasolina. So kaya okay, okay na yan kahit papaano. May bounce yung market na rin pero hindi totally. Okay, so global markets, maganda yung galaw kagabi ng US market dahil doon sa balita ni Donald Trump, European stocks nag-bounce. And then, ganun din po sa Asian markets. Yung crypto natin na sumadsad below ng 70K kahapon, di ba? So, nag-bounce na ulit siya and then slightly above siya ng 70K naman. So ito po yung ating mga trending stocks for today. So nanguna sa listahan si DHI, ayan. Meron na naman bubombahin ng mga stocks dito. Nag-up siya ng 7.9% and then meron siyang 2.11 million net for a buy. And then syempre yung mga mining stocks, OGP plus 6.41%. Meron siya net foreign sale na 1.64 million. Tapos si APX nag-up ng 6.25%. Very good. So meron siya net foreign buy na 23.64 million. Tapos si ASEAN plus 5.53%. So maraming gumalaw. Meron siyang 1.57 million net foreign buy. Petron, tingnan mo nga naman si Petron, umakyat na, di ba? So 3.99%. Tapos si Ali, di ba, ito yung tinamaan kahapon. So nag-bounce siya ng kalahati, 3.19%. And meron siya maliit na 18.18 million net foreign sell. So hindi na ganoon kaganda yung wala tayong net foreign buy na binibilang kasi meron ulit tayong 755 million nga na lumabas for today's trading po natin. Okay? So disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell or hold ng stock. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. So yung mga nakasubscribe, hopefully maganda na yung view natin mamaya. So yung ating trending stocks review, mga company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang. Tapos basic indicators, fundamentals yung mga risk management and basic learnings dito sa market po natin. Okay? And then follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to. So kahapon, guys, sabi ko sa inyo, kung binabatayan mo yung mga US stocks, pwede kang mag-trade using crypto gamit si X stock. So andyan po yung natin, example na video naman natin sa kanya. Okay? So check mo na lang yan. So social media, Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo na lang po or dito sa Facebook page. Bodega Peak yung mga articles natin sa local market and Twitter. So tignan natin yung mga balita. Ang aga ngayon maglabas ni Philippine Stock Exchange pero kahapon halos late na siya maglabas. So dito muna tayo sa pinaka-summary.
So net foreign sale, very bad. Okay na yan. Basta nag-bounce yung market natin. Baka magbalikan din sila pero siguro antayin nila until matapos yung Holy Week bago siguro ulit magbalikan yung mga foreigners. So based sa bilang ko sa kanya, zero na ulit yung net foreign buy natin. Okay, so nag-bounce yung mining, 3.4%. Nag-bounce yung finance, 1.6%. And ganoon din po yung property, nag-up din siya ng 1.51%. So marami sa mga alaga natin, pwede na ulit nating tignan. Okay, so nag-close tayo and then ito yung mga winners. Si ASN nga nang una, 5.53%, followed by Metrobank, 3.99%, PLDT, 3.93%, URC, 3.59%, and Converge, 3.31%. So ang dami naman ngayon na-bounce. And then sa mga bumabagsak pa rin, China Bank, minus 2%, CNPF, minus 1.97, ICT, minus 1.72, at saka si Plus, minus 1.25%. Okay? So, net foreign buy, si AUB, East West PNB, DHI, ACNAP, Emperador, no? EMI, Keeper, Costco, GGS, LPG, Ali REITs, Crit, Globetel, Converge, Cebu Mac, STI, 7, APX at saka CPX. So ito yung mga binenta, foreign funds sold. BDO, BPI, China Bank, Metrobank, Meralco, Manila Water, Maynilad, CNPF, DNL, FB, AC, Aboites, AGI, DMC, MRC, RCR, RLC, ICT, Bloom, Plus, Web, Pure Gold, Robinsons, SI, FNI, at saka si OGP natin. Okay? So, sabi ni ayun, galing kay Al Jazeera, totoo naman siguro to, no? Philippines may ground planes amid fuel shortage caused by the war on Iran. Ayan, so bantayan natin yung mga related sa yan, mga travels ng mga stocks natin, airplanes. So ICT sells stake in YICT for 6.8 billion. Top pursues 1.5 billion follow-on offering fueling vertical integration. Cebu, geopolitical tensions so constrain near to medium term outlook. Fourth quarter 25 results in line with estimates. Ayan. So, matayin natin si Cebu at saka si PAL at saka si Macro Asia. So, diesel in Metro Manila hits over 140 pesos per liter. Grabe, no? So, mahal na. Ginto na ang mag-travel ngayon sa sa mga nakakotse. Ayan. Okay, kaya ayokong bumili. Bumili ng kotse, ayan. Pero anyway, ganun talaga. May nangyari kasi na crisis naman. Okay? So, three-way, eto pala parang catalyst ng SEC. Three-way Semirara Call Auction confirm. SMPC, ito yung incumbent MGen. Partnership, SMGP and SMGP San Miguel. Isa din to sa mga gustong mag-bid, di ba? So, okay, mukhang mag-stabilize na si SEC natin. Spike, hindi natin sure. Tapos, ayan, ito yung pinaka reason bakit nag-bounce yung index. US poses strike versus Iran amid talks. Ayan. Hopefully naman magkasundo na sila. So mahirap naman yung ma-pride yung bawat isa kasi ang daming dadamay na tao, di ba? Hindi lang naman sila yung mga namumuno. ICTSI, exists China yan Port Terminal. Bakit kaya? Cebu reported record earnings in 2025. And then stocks nagrally nga dahil doon. Alter, monitor lang daw. Tapos share buyback, OPM, SM, NEG, AJURC, SMPH. So all the reserves natin, no? So sa halos isang taon, wala pa lang country na may oil reserves na no? Isang taon. Yung mga progressive country kagaya ng Japan, South Korea, at saka China. So mga 200 days lang. Dito sa mid area, so Philippines is 60 days. Nagulat ako dito wala dito si Malaysia, no? Maraming oil si Malaysia. Vietnam, 'di ba, major exporter din to. So 15 days lang yung niya, Matindi epekto na ito sa mga to, 'di ba? Sa atin okay, may effect. Sa atin nga lang, 'di ba, may 60 days pa pero nagsasaraduan na yung mga gas station natin. So top line applies for 1.5 billion offering. Alter, okay, US ulit. Web, Okada Manila and PhilWeb partner for online gaming platform. So kapon yan.
na balita. And then ito yung kahapon. Ito yung kahapon na ano, malakas yung drop natin, no. Nag-drop si 8% pala yung drop ni ano kahapon, no. Grabe, no. Mining and oil natin, no. Tindi, no. Tapos 3% lang yung bounce for today. Okay po. So, yun lang yung mga nakita natin na news. Patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading, sa market. Naku, yari yung mga nag-panic selling kahapon, no. Okay. So, check mo lang po yung ating Patreon channel yung mga gusto ng guide sa trading sa markets po natin. So, punta tayo dito sa index. Okay. So, based dito sa galawan, nag-bounce sa index natin, malit nga lang, 0.63. Okay na yan. So, kailan net foreign sell. So, nung isang araw, nilalagay ko dito sa 5.6 dahil nag-stop, di ba? Nagkaroon sila ng discussions. So, medyo optimistic tayo ng konti dyan. So, babalik natin sa 5.8 yung pinaka-support pero wala na foreigners sa negative 700 million ulit yung lumabas. So, pababa pa rin yung direction ng RSI natin, MACD at saka yung price action. Pero kahit walang foreigners, mas maganda yung pakiramdam natin ngayon kasi pwede silang mag-usap. So, pwede magkaroon ng ceasefire. Ayan. Yung kasi nagkukos ng, ng pag-drop ng index natin eh. Okay? So, punta tayo dito sa mga pag-usapan natin yung mga winners. Yung mga losers, konti lang ngayon yung yung losers sa sa market natin. So, yung mga winners, marami sa penny stocks pa rin. So, yung may volume na lang, si DHI. So, nag-bounce. 7.9%. Okay, ready na yata to. Tapos sino pa? OGP, 27.38 million, rather 6.41%. APX, 6.25. Ayan, dami na bounce. Tapos si IMI, nag-bounce din. Si Bloom, 5.37% up. Si ABA, 4.92. Tapos si Petron, 3.99. No? Nag-bounce din si Petron. Maganda yung chart niya. Tapos si PLDT, nag-bounce ng laki 3.9%. Tapos si URC, so bounce din siya 3.59. Ali, ito yung drop ng 7% kapon. So nag-bounce 3.97. Robinsons Retail is 3.15% and the rest ng mga stocks natin. Bakit kaya gusto mag-breakout niya? Robinsons Retail Holdings. So sa mga losers, yung may volume na lang, puro mga penny stocks to eh. Sino? FNI drop pa rin, no? Negative 2.58%. CTAP minus 2.11. CNPF negative 1.97. Plus negative 1.25%. Okay? So yun po yung major na galawan, mga stock sa market natin. So balik tayo dito and then check natin yung galawan dito sa Asian market. So mamaya parang okay, mukhang pullback mamaya yung US. S&P futures negative 0.14, Dow futures negative 0.17, Nasdaq negative 0.08%. Ayan. Pero kapon okay siya. So dahil nagda-drop si US, ayan, Europe laglag na ngayon, tapos si Asian stocks, majority nga is nag-bounce. Ayan. Tapos sa crypto, balik ulit tayo sa 70K. Ayan. So, laki ng mga bounce ngayon 3-5%, no? Bitcoin 71.18, Ethereum 2.16, BNB 636, Sol 91. Umakyat si Sol natin, no? Nag-up ng 7%. At saka si Dodge is 0.09. Okay. So, maganda yung galawan din ng cryptos. So, balik tayo dito. And pag-usapan natin na mabilis yung ating mga trending stocks. So, unahin natin si DHI. Mukhang maglalaro na naman yung traders natin bukas. Kailangan pa rin tayo. Kasi 5 days lang yung palugit ni di ba? Donald Trump. So, nag-bounce nga ulit dahil sa positive news kay Donald Trump yung mga stocks natin. So, si DHI nag-bounce dito sa support malapit sa kanyang 5 pesos. So, arangkada na ba ulit to? Malalaman natin yan bukas kasi may volume din siya. Tapos maganda yung bounce niya. Nag-up siya ng 7.9%. Kala ko magre-retest pa tayo dito sa 3.6 pero hindi naman siya nabutas. And then, meron tayong 2.11 million na net foreign buy.
Okay? So ang catalyst natin dito yung conversion niya from Dominion Holdings to mining related na stock. So most likely kapag wala masyadong negative news sa market, pwede pa, no? Gagalaw pa tong stock ulit natin na to. So maganda yung RSI, nag-bounce dito sa 50 and hindi pa nakaka-recover pero pataas naman yung direction ng MACD formation natin. So, good signs. Next, si OGP. Saglit. Bago si OGP, yung gold tingin natin. Nag-doji din yung yung kandila nito kahapon. Malakas din pala yung drop niya kahapon, di ba? Ayan oh, nag-doji. Ayan. So, oversold. So, yun nga, parang overdue na siya sa bounce. So, malamang susunod din itong mga mining stocks natin pag nagtuloy-tuloy yung galaw niya. So, dahil verde yung candle, so nag-establish tayo ng support. Nagkaroon tayo ng support dito sa 28.42. Ayan. So, technical bounce tayo dito sa oversold din. So, pero talaga, ang pinaka-catalyst, syempre, yung kay Donald Trump. So, nag-close siya 30.7, 6.41% up, and 1.64 million net foreign sell. Next, mining stocks ulit, si APX naman. So, nag-bounce din siya ng maganda. So, nag-up siya ng, ayun o, build up tayo, ng 6.25%. Meron siyang upcoming dividends nga pala. So, kapon ang pag-usapan natin. Ang ex-date is April 14. Tagal pa naman. So, meron siya net foreign buy na 64 million. So, naging support natin yung ating pinaka-MA 100 sa kanya. So, yun yung mga na-establish naman, nag-drop kahapon. Nagkaroon tayo ng mga support lines. Ayan. So, downtrend pa rin naman yung buong picture, yung ating RSI at saka MACD formation. Pero anyway, good sign na yung nakita natin na bounce. Next, ASEN. Tagal na natin hindi na pag-usapan to, pero ayan, umakyat din siya. So, mukhang tapos na rin. Ayan. Basta wala tayong negative news, tapos na rin siguro yung bottom niya dito sa 2.55. So nagre-recover na yung RSI natin is nasa 53. Tapos yung MACD formation is medyo okay na rin siya. Mukhang pa-bounce ng konti si ASN. So sakaling mag-bounce siya, ang pinaka-next na resistance, yung current price niya resistance, pero pinaka-next natin is dito sa 2.85. Okay? Hopefully tuloy-tuloy yung recovery nito. So 5.53% up. Next, Petron Corporation. Saglit, bago si Petron, si TAP nag-drop, di ba? Shell PH, nangyari sa kanya, nag-bounce din pa. Nag-bounce din siya pero konti lang. So, nandito kay Petron yung pinaka-sentiment ng oil stocks natin. Ayan, nag-bounce siya. Nag-bounce malapit sa support. Ay, hindi siya nag-fill the gap, no? Sa support, nag-retest. And then, nag-up siya ng 3.99. Closing 3.13 and then nag-up siya ng 3.99%. So, pinakamalapit na resistance nandito sa around 3.3 kasi may gap. May gap tayo dito. May gap din. Kahit dito sa kabila, meron din siyang gap sa bandang taas. Okay? So, hopefully, pa-recover na rin to. 5 days. Sakto kasi yung 5 days na yun after ng Holy Week natin, di ba? After the first week ng April. Okay, so good sign na rin kahit pa paano bounce halos 4%. And then lastly, si Ali, yung mga properties natin. Sale ngayon to si Ali, no? Kasi oversold pa rin siya, oh. So nag-up siya na 3.19%, nag-close 17.46. 23 to nung nag-uptrend siya. So 18.68 million net foreign buy. So temporary support lalagyan natin dito sa 16.87 pero syempre pinaka-resistance MA9 or MA20. Ayan. Hindi pa siya recovery. So kailan natin yung medyo malaking volume na Late ng volume niya ngayon, no? So anyway, kahit pa paano 18.86 million net foreign buy. Okay? So yun lang muna yung mga galawan dito sa market natin. Lahat tayo nakasalalay sa speech ni Donald Trump. So nagdidepende sa kanya yung galawan ng markets natin. Sabi, ginawa daw niya yon para mag-bounce yung yung mga stock sa US. Kasi dinideny ng Iran na meron silang ongoing na discussion, di ba? So medyo mataas ang kung reading between the lines,
parang ang gusto ni Donald Trump, i-approach siya ng Iran, di ba? Pero hindi naman nagba-back out yung ano yung Iran doon sa ano, nagre-retaliate talaga siya. Okay po, so yun lang muna yung ating news for today dito sa market. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabay Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys, kung gusto mo na guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.